Sa isang araw na pasada ng biyaheng Novaliches-Blumentritt, aabot na lang sa 300 hanggang 400 pesos ang kinikita ng mga jeepney driver dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Isa na rito ang driver at operator na si Dionisio Johnny Bendoy. Yung pang-maintenance namin ni Mrs. ng gamot, halos di na kami makabili. Nangihiram na nga lang kami sa anak ko. Dahil kapos talaga eh. Sa tansya ng piston, grupo ng mga driver at operator, nababawasan ng halos 5,000 piso kada buwan ang kita ng karaniwang jeepney driver na kumukonsumo ng 30 litro ng diesel kada araw. Dahil ito sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa loob ng 5 linggo. Ngayong Agosto lang, 2 magkasunod na malakihang oil price increase ang ipinatupad. Mahigit 7 piso bawat litro ang itinaas ng diesel na karaniwang gamit ng mga jeep. Ayon sa Ibon Foundation, mararamdaman ang epekto nito sa mga susunod na linggo dahil langis ang gamit sa produksyon at transportasyon ng mga pangunahing bilihin gaya ng pagkain at iba pa. Napakahalaga ng langis na sana siya ay estable yung kanyang presyo at kontrolado ng gobyerno. Pero may magagawa naman daw ang gobyerno para maibsan agad ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Tingin ni Johnny, kung tatanggalin ng pamahalaan ang buwis sa langis, aabot sa 300 piso kada araw ang kitang maibabalik sa mga driver. Ganito rin ang pagtingin ng Ibon Foundation. Kung tatanggalin ng excise at value-added tax sa langis, mahigit 18 pesos kada litro sa gasolina, 13 pesos sa diesel at 14 pesos sa kerosene ang pwedeng mabawas sa presyo. Ang kaya ng gobyerno sa kagyat, alisin niya yung pagbubuwis niya mismo doon sa produkto sa langis, no? Para yung pagtaas ng presyo nun ay hindi pa siya makadagdag doon. Siguro hindi naman pang matagalan, pero sa isang patakaran ay ibalik niya yung control niya doon sa pagprepresyo sa langis at doon na rin sa control niya sa industriya.